Ito po yung first sahod day ko sa YouTube. So, makukuha ko na siya, finally. Ano pa hinihintay natin? So, samahan niyo ako guys. Let's get it on. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time. So yun nga no, what's up sa inyo mga pare, chong, dude, song, bro, beshi, bex, mamshi, sisi, bakla at kung ano pa ang tawagin yung mga tropa peeps. I am Joseph at kung bago ko lang sa akin channel, subscribe na yung mga baklang to. Keep safe everyone. Alright guys, so for today's vlog, it's actually achievement day for me. Kasi yun, finally guys, as you can see naman sa aking thumbnail, sa aking title, ito po yung first sahod day ko sa YouTube. So, makukuha ko na siya finally. So, ito pala yun, Google AdSense. So, pag sasahod ka na sa YouTube, papadalan ka ni YouTube or ni Google ng Google AdSense. And yun, mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit papadalan kayo nito, kung paano ba ang sahuran sa YouTube, at ano yung naging experience ko. So right now guys, lalabas muna tayo, pupunta tayo ng BPI. Doon ko kasi pinatransfer yung payment ko or yung sahod ko sa YouTube. So kunin na natin, di ba? So ano pa hinihintay natin? So samahan niyo ako guys. Let's get it on. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. So yun guys, malapit na tayo sa BPI. Yeah, so as you can see, nandiyan ako mag-withdraw. Patuluan pa ako ng tubig. Ano ba yan? So yun nga guys, nakauwi na nga tayo and finally nakuha na natin yung sahod sa ating YouTube. Thankful ako. Thank you Lord. For me, it's such a blessing na alam mo yun, dati pinapanood ko lang yung mga content creator, nagsisimula lang sila, tapos nung sumahod na sila. Tapos, naalala ko pa noon, pinapanood ko si, pangalan nun, actually kaklase ko siya dati, si Jake Suniga. Pinanood ko yung first sahod niya sa YouTube, pinanood ko rin si, Road TV. Actually guys, yung mga yan, naging, ko sila, schoolmate. Si Road TV, naging schoolmate ko sa PCU. Si Jake Suniga, classmate ko nung grade 12. Ayun, mga content creator sila. And yeah, pinapanood ko na yung sumahod sila. And here I am. Isa na akong, di ba, content creator na kahit pa paano, di ba, sumasahod na ako sa YouTube. And I'm so happy and thankful. So, kaya, guys, hindi ko ito makukuha kundi dahil sa inyo. Kaya maraming salamat sa mga sumuporta sa aking videos. So guys, sa video to, sasabihin ko po sa inyo yung naging journey ko bago ako sumahod sa YouTube. Mga dapat nyo ding malaman about sa, sa Google AdSense and also sa YouTube payout din. Ayan. And also, dagdag na rin natin, ano yung experience ko sa bangkong na kinuhanan ko ng sahod. Alright? So, pag-usapan natin. So guys, sa journey ko sa pagsahod sa YouTube, actually, sobrang tagal. Sobrang tagal bago ako sumahod sa YouTube. Gumagawa na ako ng content way back 2019. Excuse me. Wait lang. Jet muna. Refreshing. Guys, going back to our topic. Nagsimula ako ng YouTube since 2019, I guess. Yeah, and ayun, gumagawa ako ng video na noon, hindi pa about sa iPhone. Then, pero hindi rin ako ganun consistent. This year lang ako bumalik sa pagbi-video or pagbablog, no? Kasi medyo okay na ngayon, hindi na ganun ka-strict. Unlike before, pag lumabas ka, kailangan naka-face mask at face shield ka, hirap magsalita sa labas, social distancing and such. Pero ngayon, sobrang luwag na, kaya
kahit pa paano, okay na mag-video ngayon pag pupunta ka sa mga ibang lugar, hindi na ganun ka, yun nga, ka-stricto, di ba? I guess nung April, naka-receive na ako kay YouTube na kumpleto ko na yung YouTube qualification. So, by the way, ano pala yung YouTube qualification para magkaroon ka ng Google AdSense or Google Ads. So, first is you need to have 1,000 subscribers and 4,000 watch time hours. Alam ko may bagong update si YouTube. Kung mahilig ka mag-upload ng YouTube Shorts, I guess parang 10 million views ata yun. Ayun, pwede ka na rin ma-verify. Kahit di mo makuha yung 4,000 watch time hours, pero nakuha mo naman sa YouTube Shorts. Ayun, pwede ka nang alam mo yun, qualified ka na sa pagsahod ni YouTube. So, ayun lang. To be honest, bago ako sumahod sa YouTube, ang dami ko pong pinagdaanan. Grabe. So, kung alam niyo lang, ang dami kong pinagdaanan. Hindi po ganun kadaling sumahod sa YouTube. Ako na nagsasabi. At hindi rin po ganun kalakihan ang sahuran sa YouTube. Talagang barya-barya lang. Sa mga napapanood ko noon, sinasabi nila, kala nilang ibang tao malaki yung sahod sa YouTube. Pero nung ako na ang nakaka-experience, di ba? Masasabi ko na, okay, mas malaki pa yung kita ng isang nagtatrabaho, ordinary nagtatrabaho, let's say kunwari sa isang fast food, di ba? Mas malaki pa yung kikitain nyo per month. Kasi per month nagpapasahod sa YouTube di ba? So, sumama nakanood pala ng vlog ko last August, yung kumuha ako ng passport. So, ito po yung dahilan bakit ako kumuha ng passport is because for YouTube, di ba? So, pag-usapan naman natin, pangalawa is, magkano ba ang sahuran sa YouTube? Actually guys, nung sumasahod ako sa YouTube, nakikita ko doon yung breakdown, kada video, kung magkano yung total earning. So, and ako na nagsasabi sa inyo guys, barya-barya lang. Legit, talagang hindi ganun talaga kalakihan. Kung meron kang 1,000 views, alam nyo ba, 1,000 views is equivalent lang nun is 25 cents or minsan $1. Diba? Depende yun kasi sa RPM mo. Yung RPM, yun yung nagdi-distinguish ng country mo. Kung, for example, kung Philippines ka, may specific RPM lang na ibinibigay sa YouTube. Pero kung taga-ibang bansa ka, USA, mas malaki yung RPM mo, mas malaki yung makuha mong sahod or payout for every views. Kaya kung 10,000 views ka, diba, magkano lang yan sa equivalent nun? 500 pesos. Baba yun guys, sobrang mababa yun. Knowing na ang taas na ng views mo, mataas na yun for ordinary person like me. 10,000 views, malaki na yun, daming tao na. Pero yun nga guys, barya lang talaga sahuran sa YouTube. Kaya sa mga nagsasabi malaki yung sahuran, kaya kung isa sa inyo nag-vlog kayo dahil malaki yung sahuran sa YouTube, guys, ako na po nagsasabi sa inyo, hindi po totoo yan. Hindi malaki ang sahuran sa YouTube. Alright? Itong sahod ko sa YouTube, covered siya for like 4 months. Yes. From June to September. Yeah, June, July, August, September. Covered siya ng sahod ko. So, hindi ko na po i-disclose kung magkano po yung nasahod ko. It's gonna be personal na lang. Privacy ko na lang po yun. Pero, ibibigay ko sa inyo kung paano ka sasahod sa YouTube, ano ba yung minimum threshold. So, ang minimum threshold is actually $100 or equivalent dito parang 5,000 pesos sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, sumasahod na ako noon pero kulang ako sa identification. That's the reason why bakit inabot ako ng 4 na buwan para makuha yung sahod ng YouTube dahil sa mga kinumplete ko pa yung mga IDs or identification, qualification na hinahanap sa akin. Pagkasahod mo nun, meron silang US withholding tax pa. Ayun, so US withholding tax. Ang sabi, or based sa mga napanood kong mga matatagal na sa YouTube, matatagal na sumahod, nagbe-base yung tax mo, depende sa laki ng sahod mo. So, yung sa akin, ang binawasan lang sa akin parang 48 cents. Pupus ko na lang dyan, i-reveal ko kung magkano yung binawa sa akin. Pero, ayun, maliit lang naman yung tinanggal sa akin. Sobrang maliit lang yan, wala pang 50 pesos. Yun lang yung tax ko, kasi maliit lang din naman yung sahod ko. Pero guys, ayun na nga. So, eto na, di sumahod ka na, no? So, napansin ko, every cut-off ni YouTube is every 21st of the month. Minsan may nagsasabi 23, pero 21, may mag-i-email na sa akin na successfully ni Google AdSense sa padala yung pera sa aking bank.
The thing is guys, meron siyang delay dito kasi meron tayong 3 to 5 working banking days, no? Dahil first time ko, hindi ko alam or ngayon ko lang nalaman or kanina lang na meron pa palang deduction sa mismong bangko kapag alam mo yun, yung remittance, bank charges, kumbaga. And grabe, ang laki ng kaltas, be. Di ba? So, naiyak na lang ako. Yung total deduction sa akin, parang around $15 sa BPI. Or that's like, more than 800 pesos. Yeah. Ganun kalaki po yung na-deduct sa akin. So, hindi ko pa pala nakuha ng malinis yung sahod ko kasi may 800 deduction pa. Alam ko, nagbabari din yung deduction depende sa laki ng sahod mo. So, yun yung nawala sa akin, 800 pesos. Ang sakit po nun. Di ba, malaking pera yun sa atin. Dami ka na mabibili, di ba? Pero, yeah, that's life. So, yun guys, mukhang dito na natin tatapusin itong vlog. Again, thank you po sa inyong lahat. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Kung may gusto kayong gawin sa ating next vlog, just comment down below. Again guys, this is Joseph. Thank you for watching. Ingat palagi and God bless. See you on the next vlog. Peace out.